Bakit parang hindi sila kinakabahan? Siguro natulala lang sila. Ma, pa, tulungan niyo ako! Natatakot na ako! Gusto ko ng 10 milyon. Ilagay niyo agad sa account ko. Kung hindi, papatayin ko siya! Bye, Feng. Nakalimutan mo na ba yung ginawa mong pagmamakaawa kanina? Akala ko nagsisisi ka. Naglakas loob ka pa magdala ng baril? Nung sabi mo? Sabihin mo ulit! Feng, mag-ingat ka. Baka magkamali ka. Pa, huwag kayong makinig sa kanya. May hawak siyang baril. Xiao, anong gagawin natin? May hawak siyang baril. Pwede ba nating ibigay na lang ang pera? Hindi pwede. Sa tingin ko, tama si Xiao. Hindi magbabaril si Bai Feng. Kung magalit siya, baka magtangkang gawin. Magtiwala lang kayo. Akong bahala. Anong gagawin mo? Tumigil ka! Ay, hindi ba't gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa'yo, 10 milyong piso. Ngayon, gusto mo pang magtangka sa akin? Akala mo ba, hindi ko kaya magbaril? Ginagawa ko to para sa'yo. Hindi mo ba alam kung ilang taon ang parusa ng kidnapping? 10 taon. At least 10 taon. Tapos may hawak ka pang baril. Madadagdagan pa ng 10 taon. Hindi ba't baka parusahan ka ng kamatayan? Ano? Bai Feng, hindi mo ba alam to? Hindi mo pa nga natapos ang elementary. Hindi mo kasalanan yan. Tumahimik ka! Feng, huwag mo siyang pakinggan. Baka magkamali ka. Nag-a-acting lang tayo. Nag-a-acting lang. Oo. Nag-a-acting lang. Oo. Paano niya nalaman na hindi ako nakapagtapos ng elementarya? Matagal niya na akong tinatanong. Parang alam niya talagang may lihim ako. Ang nakakalam lang nito ay si Wang Erya at Lin Yu. Posible kayang isinumbong ako ni Wang Erya. Si Lin Yu na lang ang maaasahan ko. Magsisimula na ang palabas. Bai Feng, nagsisinungaling ka talaga sa ate ko. Akala mo ba mapapalampas namin to? Ang kidnapping na to. Mahigit 20 taon ng parusa. Lahat ng ito ay malinaw sa akin. Lahat ng ito ay isang patibong na pamilyang Lin! Fengke, ano pa bang sinasabi mo? Kunin mo na ang pera! Kunin ang pera! Kunin nga! Wala ka namang ganyang eksena kanina. Xiaoyu! Huwag ka matakot sa kanya, hindi kanya sasaktan. Tagumpay ng plano natin. Plano? Anong plano? Gusto ko lang kumita ng pera. Gusto mo bang patayin ako? Ang impormasyon ko, ikaw nagsumbong sa kanya, di ba? Bai Feng, anong pinagsasabi mo? Nagpapanggap ka pa, ah? Ginamit ng taong to ang French para subukan ako. Naramdaman ko na may mali. So kayong dalawa talaga may pinaplanong na kulukuhan. Bai Feng, ako ang may gawa nito. Wala siyang kinalaman nito. Huwag mo siyang saktan. Huwag mong saktan ang mukha niya. Ay, napakalupit. Anong nangyayari kay Xiaoyu? Ano ba to? Totoo ba talagang hula ni Asha tungkol sa hinaharap? Alam niya kayo may balak patay ni Bai Feng si ate? O si Xiaoyu ba ang nagbigay ng impormasyon? Nag-report na ako sa mga pulis. Bai Feng, hindi ka na makakatakas. Ngayon, magtiwala pa tayo kay Asha. Hindi ako! Bai Feng, ngayon, kung magtataas ka ng kamay, mangyayari na ang tunay na aksyon. Pero hindi pa ito sapat. Nagsumbong talaga kayo sa pulis? Huwag kang magalit. Nag-a-acting lang tayo. Nag-a-acting lang kami. Nag-a-acting lang. Akala mo ba, hindi kita kayang barilin? Patay ka na! Duwag. At ikaw, kung hindi dahil sa'yo, matagal lang nagtagumpay ang plano ko! Ang pagitan nating dalawa, dapat matapos na to. Kung ganon, tatapusin muna kita! Wag! Anong nangyayari? Ano to? Nasaan ang baril ko? Nandito lang. Laulin, dapat magpasalamat tayo sa iyo dahil nahuli natin si Bai Dahu. Si Bai Dahu? Siya ba yung tinatawag niyong Bai Feng? Ang taong ito ay kasali sa maraming kaso ng panlilinlang. Mataas ang alertness niya. Matagal na kaming humahabol sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganito siya katapang. Posible siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakulong sa bilangguan. Salamat. Nasaan na yung mga anak ko ngayon? Nagsusulat sila ng statement ngayon. Malapit na sila. Ma, pa, ate. Xiao, okay ka lang ba? Okay lang ako. Hindi naman ako takot sa water gun. Laulin, talaga namang kahanga-hanga ang anak mo. Matapang at matalino. Siya pang nagpalit ng baril ni Bai Dahu. At siya pang nakahuli sa kanya. Officer Su, hindi lang dahil sa akin yun. Pati din ang kapatid ko. Oo, pati si Xiaoyu.
Tinutukan lang naman siya ng baril kanina. Wala namang nangyaring masama. Bakit siya umihi sa pantalon niya? Umihi nga. Oy, Xiaoyu! Okay lang ba ang mga sugat mo sa muka? Kung hindi, ipapa-escort na lang kita sa mga pulis. Tama lang. May mga tanong pa akong kailangan itanong sa'yo. Wag na, officer. Wag na po kayong mag-alala. Officer, tignan mo po yung kapatid ko. Natatakot din siya kay Baidaho kanina. Baka may mga tanong po kayo. Kaibigan mo si Baidaho. Yung tungkol sa pekeng kumpanya. Bakit hindi mo sinabi sa iyong mga magulang? Anong nangyari? Hindi ito peke. Totoo po ito. Talaga pong kinidnap niya ako. May dala po siyang barel at gusto niya po talaga akong patayin. Paano magiging peke yan? Tignan mo nga ang kapatid ko. Pinagbuhatan siya ng kamay. Sigurado po akong pinilit siya ni Baidaho. Ano sa tingin mo, Xiaoyu? Oo. Siya po nagpwersa sa akin. Siya po nagpilit sa akin na linlangin si ate. Kung hindi, papatayin niya ako. Huwag niyo po siyang palampasin. Ngayon, ang kaya ko lang ay pagbintang lahat ng kasalanan kay Bai Feng. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala. Kahit na hindi tunay ang dala niyang baril, pero sa kanyang mga intensyon, may mga pagkakaroon siya ng tendency na pumatay. Hindi bababa sa walang katapusang parusa. Officer Su, pasensya na. At salamat muli. Ito'y bahagi ng aking tungkulin. Walang mayroon pa po akong ibang kailangan gawin, kaya mauna muna ako. Sige po. Bagamat delikado ang pangyayaring ito, nagawa pa rin nating mawaksi ang isang bomba sa ating paligid. Paumanhin. Lahat ng ito dahil sa akin. Ayos lang anak. Tulad ng sinabi ko, hindi ka nagkulang. Pati kami natuto mula sa karanasang ito. Hindi bale. Ikaw rin naman ay biktima. At saka, mga anak, paano't bigla kayo naging close? Talaga nga, pamilya pa rin pinakamalakas. Asawa ko, mukhang may epekto nga ang ating mga ginagawa. Magandang balita. Okay lang ba kayo? Wala namang masama. Si Xiaoyu lang ang medyo nasaktan. Ate, masakit ang mukha ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Sige, sasama ko sa ospital. Ano ito? Ano nga mo ito? Ate, si Xiaoyu, siya po ay umuwi sa pantalon kanina. Ano? Umuwi sa pantalon? Ate, ako po... Huwag kang muna lumapit. Xiao, may sakit ka ba? Sumama ka sa akin. Ang pinakamalaking kasamahan ni Linyo ay natanggal na. Pwede ko bang sabihin na wala nang problema? May sakit ka. Kailangan mo ng gamutan. Ha? Sama ko si Xiao sa ospital. Kayo na lang po muna kay Xiaoyu. Maghihintay lang kami. Tara na, alis na tayo. Ate, hindi pa po ako nakakasakay. Xiaoyu, wala nang lugar sa sasakyan. Mag-taxi ka na lang. Pwede naman akong sumiksik. Ate! Ate, wala naman akong sakit. Si Xiaoyu ay may sakit, pero hindi ganun kalala. Wala kang physical na sintomas. Pero sa isip mo, ikaw ay apektado. Kailangan mo lang ng agarang tulong. Kung hindi, baka lalong lumala. Wala naman akong problema sa pag-iisip. Kung walang problema, magpa-check up ka na lang. Wala namang masama. Siya, sige. Hindi ba tapos na si Bai Feng? Sino na naman itong gustong manakit kay ate? Lumalala na ang sakit ni Xiao. Kailangan niya magpagamot. Ate, may sumusunod sa atin. Xiao, relax ka lang. Safe ka na ngayon. Wala nang gustong manakit sa atin. Ate, totoo po ang sinasabi ko. Kung hindi po kayo naniniwala, subukan niyo magpatulin. Susubukan niya tayong habulin. Sige, bibilisan ko. Totoo nga, sumusunod siya. Anong gagawin natin ngayon? Ate, diretso lang tayo. Gusto kong makita kung sino talaga yan. Naku, gamit na gamit ko ang kakayahan ko ngayon. Halos wala na akong lakas. Xiao, ayos ka lang ba? Sa ngayon, oo. Pero mamaya, ewan ko na. Ate, makinig ka. Kumaliwa ka sa unahan. Sige. Kung gusto mo talagang sumunod, edi dadalhin kita sa espesyal na lugar.
Miss, Sundan mo. Ashaw, hindi na tayo makalusot. dito na lang tayo huminto. Ashaw, anong gagawin natin ngayon? Ate, pahiram ng damit mo. Ha? Ate, mukha na ba akong isang albularyo? Ano? Albularyo? Kung sino ka man dyan, humanda ka. Ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas. Miss, huminto na sila. Bumaba na tayo. Miss, Tagalin family sila. Sigurado ka ba rito? Eh ano kung tagalin sila? Kasalanan nila, ayaw kasi bitas sa akin ng lupa. At saka, pagkakos din yan ng mga len mismo. Wanwan, ano nangyayari sa'yo? Kasalanan tulatin din siya dahil sa superpower niya. Superpower? Wanwan, mukhang nabaliw ka na. Dahil sa kapatid mo, wala namang superpower sa totoong buhay. Ang totoong meron ay sinaunang kaalaman. Pinagkalog to na isang tunay na maestro. 1,000,000 ang binayad ko para makuha to. 1,000,000? Tapos papel lang pala? Hindi lang ito basta papel. Yan ay pangbaklas ng malas at pangunta sa masama. At higit pa dyan, hindi lang ito papel. Ito rin ay may lokasyon na isang sagradong lupa sa labas ng syudad. Tama na. Nakakapagod na. Yung kapatid mong demonyeto, ginangganyan ka pa? Meshi, pwede bang dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo? Bakit puro masasamang sinasabi mo? Ha? Anong masasama? Wala. Kalma lang. Ikaw at ang kapatid ko. Pareho kayong magaling manggulo. Siya pa ang may lakas loob na pahirapan ka? Sawang-sawa na ako. Katapusan ko na. Ngayong gabi, babawi ako para kay Wanwan. Ito ang lupain na binili ko sa 10,000 lang. At sa loob ng 3 minuto, babagsakan to ng matinding kulog at kidlat. Gusto niyo akong saktan? Eh di ito ang magiging hukay ninyo. Parang familiar tong lugar na to ito yata yung sinabi ng maestro ng sagradong lupa. Ang lakas ng loob mong dalhin ako sa lugar na to. Tingnan natin. Kung di kita panda rin sa takot, ulitin kang ipasa ang lupain ito sa akin. Ashaw, ayos ka lang ba? Ate, huwag kang mag-alala. Nasa plano ko ang lahat. Mamaya, gamit ang bagyo, magpapanggap akong tunay na albularyo. Matatakot sila at uuwi agad. Ate, pumasok ka na sa kotse. Tandaan mo, kahit anong mangyari, huwag kang bababa. Pero may bagyo. Relax lang. Nasa akin yung bracelet mo. Yung pangkalma, wala to sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ha? Ako ang pinakadelikadong taong makakatapat mo. Ha? Hoy, ginagaya mo ba ako? Natatakot ka na, ano? Alam ko lahat ng nasa isip mo. Kaya tandaan mo, ako ang Thunder Master ng Lungshan. Dalubhasa sa lahat ng klase ng mahika. At itong pagbasa ng isip, basic lang yan. Kung tatapangan mo ako, kaya tandaan mo, gagamitin ko ang kapangyarihan ng kidlat para durugin ka. Master of Thunder, ha? Akala mo ba hindi kita kilala? Alam ko kung sino ka. Len Xiao. Ha? Kilala mo ako? Oo naman. Hindi lang kita kilala. Alam ko rin ang sekreto mo. Na ang totoo, wala ka namang alam sa mahika. Hindi yan man reading. Kung hindi isang klase ng superpower. Sino ka? Sino ka? Ang lalaking ito, mukhang tulad ni Wanwan, naniniwala rin siya na may kapangyarihan ako. Interesting. Sige nga, laro pa tayo. Ako ang tunay na Thunder Master ng Longshan. Humanda ka na. Ano? Hoy bata, kilalanin mo ako. Alam kung bakit kita hinahanap. Dahil ikaw ang bumili ng lupain na ito. Gusto mo lang pala ang lupain na ito. Hindi dahil gusto ko, kung dahil ang lupang yan, delikado at malas. Sa ilalim niyan, nagkakpol ang maraming demonyo at tanging ang sekta namin ang kayang magontrol. Mga demonyo? Alam mo ba talaga kung anong nasa ilalim niyan? Ano ang meron dyan? Kung kuripot ka't ayaw gumastos, sige na nga, pabayaran ko ng 10 million. Sold na yan. Ikaw pala yung gustong bumili ng lupa ko. Naku patay, nadulas ako. Ayoko ibenta sa'yo, kaya kukunin mo na lang. Tama na ang palabas mo.
Nagpapanggap ka pang master dyan. Di ka ba natatakot sa thunder magic ko? Nako, ano tong balak mo? Thunderlord! Electric Lady! Bumaba na kayo agad! Sa ngalan ni Master Lousy! Bilis! Utos ng langit! Ito nga ang tunay na thunder spell? Ito nga ang tunay na thunder spell? Ngayon mo lang nalaman? Huli na! Ikaw nga! Ito ang pinakamatalik kong bestie. Len Xiao, ay mali. Maestro Lin, ako si Xu Xiao yan. 20 anyos na po ako at... Ay tama na yan! Wala nang oras! Maestro Lin, please lang. 10 taon ako nag-aaral ng magic arts. Matalino ako at hardworking pa. Pwede ba kita maging master? Gusto kong matutunan ang thunder magic. Kung di ka umalis, tatamaan ka ng kidlat! Tumaba ka! Buti na lang at mabilis akong tumakbo. Kung hindi, mapiprito ka dun. Master, ang lupit ng thunder magic mo. Una, hindi mo ako master. Pangalawa, walang magic dyan. Natural lang yun, kulog lang yun. Weather lang, girl. Master, promise, secret lang natin to. Hindi ko ipapaalam ang totoong identity. Lalo na ang relasyon natin. Xiao, ayos ka lang ba? Ate Bai Xuan. Xiao yan? Ikaw pala to? Bakit mo kami sinusundan? Si Wanwan kasi nagsabi... Ay, sekreto lang pala. Nandito ko para ipagiganti si Wanwan. Alam kong magagalit si Master. Kasi si Wanwan, sabi niya sa akin na ipapakilala niya ko sa kapatid niya. Miss, huwag kang matakot. Nandito na kami. Bakit kayo nandito? Bitawan yung baril ninyo. Bitawan niyo na. Miss, di ba sabi mo kanina, gusto mong turuan ng leksyon si Lin Xiao? Hoy, huwag kang imbento. Kailan ko sinabi yun? Kasasabi mo lang. Tahimik. Oo nga. Misunderstanding lang to. Ate Baishuan. Len Xiao, magkita na lang tayo ulit. Tayong dalawa, official na ha? Huwag ka nang aatras. Ha? Official saan? Yung ginawa mo sa akin, yung kanina, nakalimutan mo na? Basta wala akong pake. Basta ako, habang buhay na kitang susundan. Xiao, ang bilis niyong mga kabataan ngayon na. May karelasyon agad? Ganun nga po ang nangyari. May mga taong sumusunod sa inyo. Galing sila sa Shu Clan ng South City. Si Xu Xiao yan, pero misunderstanding lang pala. Si Xiao, iniligtas siya sa gitna ng thunderstorm? Tapos ang ending, gusto niya magpakasal, nagiging lola na ako. Teka lang ma. Kakadefine pa lang nila ng relasyon. Wala pa sa baby stage niyan. Ate, tapos ka na ba magkwento? Malapit na. Okay. Kasi sa totoo lang, kami ni Xiao yan. Hindi kami yung iniisip nyo. Ay, mali. Wala talaga kaming relasyon. Objection. Nang hinawakan mo ang kamay ko, doon ko nalaman na ikaw ang destiny ko habang buhay. Ang payag ni Xiaoyan ay malinaw. Na si Lin Xiao ay may special relationship sa kanya. Hindi ba? Sang-ayon ako! Lin Xiao, may ebidensya na. Tatanggihan mo pa ba? Anong tatanggihan ko? Xiao, alam ko estudyante ka pa. Pero adult ka na. Kung gusto mong umibig, suportado ka ni Mama. Xiao, huwag kang mag-alala. Kung gusto mong hingin ng kamay niya sa Chu family, kahit anong dowry ang hiling nila, sagot na ni Papa. Xiao, alam naming mabilis ang pangyayari. Pero pag destiny na yan, wala ka nang magagawa. Uy, isa pang kasal. Ilan bang mesa kakailanganin natin? Nako, mesa lang ba? Aboy, ang mahalaga ang venue. Feeling ko dapat sa tabing dagat. Mas romantic. Yes, beach wedding. Teka! Stop! Sige na nga, aaminin ko na. Hindi yan ang relasyon namin. Kami ay mag-master at apprentice lang. Gusto niya akong gawing guro. Siya? Gusto kang gawing guro? Anong matutunan niya sa'yo? Sa tingin mo, anong hawa niya sa'yo? Ako ay isang Taoist master mula sa Dragon Tiger Mountain. Naniniwala ba kayo? Snow wedding kaya? Sige, kayo mag-design. Kami ng tatay mo. Kami bahala sa mga bisita. Oo, tama. Mahalaga yung mga guest list. Si Tito Wang, remember? Ang dami yan na itulong sa atin. Correct. Dapat imbitado siya. Oo, huwag palampasin. Kahit isa, dapat present. Oo, dapat sila lahat may dala. Pero teka, parang may kulang pa rin. Kayo, may napasin mo kayong kulang? Tama nga, parang may mali. Alam ko na.
Tayo kasi, hindi na natin narinig ang tunay na saloobin ni Ashaw. Ibig sabihin, gumaling na ang sakit ni Ashaw? Baka nga, iyan ang power of love. Matagal ko nang di nararamdaman yung pag-ibig na yan. Yan pala ang kulang. Hanggang saan pa ba ang lalakarin ko? Ma, pa, dito na ako. Xiaoyu, anong nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Kasi kaninang umaga lang ako nakauwi. May time pa ba ako magpahinga? Back to school na ngayon. Ayusin mong sarili mo. Tingnan mo tong mukha ni Xiaoyu. May sugat pa, oh. Baka naman pwedeng magpahinga muna bago pumasok. Hindi pwede. Nung nakaraang semester pa lang, puro absences na. Ngayon pa lang, may excuse na naman. Baka di siya makapagtapos niyan. Tapos sa mga mata ng iba, ang Lin family, parang walang pinag-aralan, na yumayaman lang. Eh ano naman ngayon kung ganon? Kung kaya nila, edi sana sila rin yumaman. Mahal ko, hindi naman ganun kasimple. Ang Lin family, kasama sa 4 na pamilya na makapangyarihan. Pero dahil kulang tayo sa pundasyon, palagi tayong kinukutya ng iba. Eh di ba yung anak ng Shu family? Siya yung naghabol sa anak natin? Ano? Xiaoyu, huwag ka masyadong ma-excite. Si Xiaoyan at si Ashaw ay sila na. Hindi naman kami. Ashaw, ikaw ngayon, malaking karangalan ito sa ating pamilya. Maging masaya lang kayo. Para magkasundo kayo, gusto namin kausapin ng Chu family para magpakasal kayo. Dapat mas pagtuunan natin ang pansin. Huwag mong gawin ito dahil napilitan ka lang. Karapat-dapat. Xiaoyu, hindi ba tinuro ko na sa inyo na huwag mag-isip ng masama tungkol sa iba? Kailangan mong pumasok ngayon. Kuha mo. Ako... Paano nangyari ito? Ano namang kinalaman ni Chu Xiao yan? Bakit naman siya mai-inlove sa kuya ko? Pa, narinig ko na si Mr. Chu ay napaka-stricto. Si kuya, makukuha kaya niya ang loob niya? Oo, tama. Paano ko gagawin to? Nakalimutan ko si Mr. Chu. Kuya, nakita ko ang impormasyon mo. Nakapasa ka nga sa college entrance examination, pero hindi ka man lang pumasok, parang katulad ni Baifeng. Sige, sa college life ko, manggulo ka, para hindi naman masyadong boring. Bumalik ang sakit ni Ashaw? Ashaw, huwag kang mag-alala. Sa pamilya natin, di nasusukat ang edukasyon. Ma! Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ano pala sinabi ko? Ashaw, napansin ko, mahilig ka sa investing. Kung gusto mo, pwede kang matuto ng investing sa akin. Kung ayaw mo matuto mula kay Papa, pwede ka rin sumama sa akin para maturuan kita sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kung interesado ka rin sa medisina, matuturuan kita. Pa, ma, pumasok naman talaga ako sa college. Ano? Kahit siguro college entrance examination hindi mo mapasahan, kuya. O kung meron man, siguro walang kwentang university. Xiaoyu, dahil sinabi mo, siguro mataas yung score mo sa entrance exam ng college. Sa university ni Xiaoyu, sa Muhua University, nagbigay lang ako ng 2 laboratories para makapasok lang siya. Kung gusto mong makapasok sa Muhua University, pa, hindi na kailangan. Estudyante na ako ng Muhua University. Muhua University? Student ID ni Ashaw. Kurso ng Nuclear Physics. Imposible. Yung ID na yan, baka peke yan. Pa, tignan mo nang mabuti. Huwag kang magpalin lang sa kanya. Xiaoyu, hindi mo tinuro ko na sa'yo na huwag mag-isip ng masama tungkol sa iba? Ma, nag-aalala lang ako. Nag-aalala ko na baka maloko si kuya sa labas. Kung totoo man o hindi, dapat malinaw na sa inyo, hindi ba? Patingin nga, tingnan ko. Eto, student ID. Tama nga. Estudyante talaga si Ashaw ng MOA University. Ashaw, ang kurso ng Nuclear Physics ay ang pinaka-prestiyosong kurso sa MOA. Tanging mga top student lang makakapasok. Paano ka nakapasok? Ito ay pambansang lihim. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pangbansang lihim? Ang mga mandaraya ngayon, ganyan na kalaki ang mga tapang nila. Pati pambansang lihim, pinapalabas pa. Tama na! Ashaw,
Mag-aral ka ng mabuti, ha? Pagkatapos mo mag-aral, balak mo bang bumalik at pamahalaan ang negosyo ng pamilya natin? O gagamitin mo ang kakayahan mo para maglingkod sa bansa? Suportado ka namin ano man ang gusto mong gawin. Opo, naiintindihan ko. Xiao, ang saya ko. Estudyante ka rin pala ng MOA. Kailangan kong ipala ang magandang balitang ito kay Xiaoyan. Sabihin sa kanya. Estudyante rin siya ng MOA. Hindi mo ba alam? Ginoo, ang miss ay... Ito ang batang Lin na nagligtas sa kanya? Pagkalipas ng ilang araw, makakalimutan din niya. Pero... yan. Saan ka pupunta? Pa, pupunta ako sa school. Sige, mag-aral ka ng mabuti. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng magka-love life si Yan. At lalong-lalo na sa pamilyang Lin. Yan. Naalala ko. Bukas pa mag-uumpisa ang klase, di ba? Hindi ngayon? Oo, bukas pa mag-uumpisa ang 4th year. Pero, ang second year, ngayon na mag-uumpisa. Second year? Oo, kakaalam ko lang, si Len siya pala estudyante ng second year sa school namin. Noong una, sayang, sobrang dami ng oras na nawala ko. Dapat ay pahalagan ko ang bawat pagkakataon na makatagpo sa kanya. Bakit hindi ko to naisip? Itong batang ito, estudyante pala ng Muhua. Ginoo, si Lin Xiao ay tinanggap ng Muhua sa pamamagitan ng espesyal na imbitasyon. Anong espesyal na imbitasyon? Dahil ba ito sa pera ni Lin Xingshan? Si Lin Yu ay ganun din. Sa pamilya ng Lin, maliban sa 3 anak na babae, lahat ng anak na lang lalaki. Si Lin Xiao, hindi siya pumasok sa Muhua sa pamamagitan ng pamilya Lin. Sumali siya sa Muhua dahil sa isang pangnasyonal na proyekto na pananaliksik. Anong proyekto? Hindi ito matuklasan. Isang 3S na espesyal na sekreto. Isang espesyal na sekreto? Ang mga taong makakasali sa ganitong klaseng proyekto, bihirang makikita sa bansa. Bata pa siya. Malaki ang kanyang kinabukasan. Si Lin Qinshan, isang bagong yaman. Bakit siya may ganitong anak? Panginoon, tungkol kay Miss, kailangan kong pumunta sa Muhua. Kailangan kong makita ang batang ito. Zhao Xiao, sa tingin mo ba makikita ko kay Lin Yu? Hindi ikaw ang type niya. Sa totoo lang malabo. Pero dahil sa iyong espesyal na katayuan, isa kang ex-girlfriend ni Lin Xiao. Narinig mo na ba ang kasabihang walang tatalo sa sarap ng dumplings at walang tatalo sa saya ng asawa ng iba? Nakakainis? Seryoso, Zhao Xiao. Alam mo ba na kapag ginawa ko ito, talaga namang magagalit si Lin Xiao sa akin. Kailangan ko yung protection. Si Lin Xiao. Isang wild dog na nawala sa pamilya Lin sa loob ng maraming taon. Paano siya makikihalubilo kay Lin Yu na pinalaki ng pamilya ng higit 10 taon? At saka, si Lin Yu ay kasalukuyang iniibig na ni Chiu Xiaoyan. Ngayon, siya ay nasa rurok ng tagumpay. Kung magiging kasintahan ka niya ay maaari ka rin maging isang higante sa huli. Sino yan? Sumakay lang ng taxi at dumating sa MOA? Wala talagang hiya. Lin Yu? Lin Xiong, bakit di mo dala ang sasakyan mo ngayon? At saka, anong nangyari sa mukha mo? Anong nangyayari? Ang sasakyan ko ay kinuha na ni Lin Xiao, kaya hindi ko na ito nagamit. Nakipagkarera kasi ako at nabangga. Yung sasakyan, inaayos pa. Ganun ba? Zhao Xiao, sino ba ito? Ito ang pinakamatalik kong kaibigan, si Lin Yu, anak ng pamilya Lin. Ikaw pala, si Lin Yu. Paano? Kilala mo ba ako? Si Lin Xiao, kumusta? Ako si Lu Shu'er, classmate ni Lin Xiao. Si Lin Xiao? Teka lang. Zhao, anong nangyari sa'yo? Hindi ba't alam mo kung anong relasyon ko kay Lin Xiao? Lin Yu, syempre alam ko. Kayo ni Lin Xiao ay parang apoy at tubig. Hindi magkasundo. Bakit kasama mo ang classmate niyang babae? Hindi siya sa akin. Siyang irerekomenda ko sa'yo. Sa akin? Oo, siyang ex-girlfriend ni Lin Xiao. Sa huli, iniwan niya si Lin Xiao. Ex-girlfriend? Interesado ka ba? Galing mo naiintindihan mo na ako. Alam mo bang nahirapan pa ako para mahanap lang siya? Sana ma-appreciate mo. Huwag kang mag-alala. Alam ko na gusto mo ang ate ko. Bibigyan kita ng ilang pagkakataon. Ang kaligayahan ko sa buong buhay ko, nakasalalay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Teka, kapag nilaro mo ang babaeng to, mag-ingat ka. Baka makita kayo ng pamilya Chiu. Pamilya Chiu? Kanina sa group chat, sinabi ko na si Chiu Xiaoyan ay may gusto sa akin. Akala nila totoo? Siyempre.
Miss Liu, sure, tama ba? Ako si Lin Yu. Masaya akong nakilala ka. Masaya rin akong makikilala ka, Len Xiao. Pasensya na, Len Xiao. Wala lang yun. Lin Xiao. Yung babaeng hindi mo makuha. Ngayon ay ako ang tinatanggap. Ngayon, hawak ko ng kahinaan ni Lin Yu. Ihintayin ko na lang na makuha ko si Lin Wanwan. Kapag nangyari yon, ang pamilya Lin ay magiging akin. Ang laban sa loob ng pamilya Lin at mga tagapagmana ng pamilya Chu at lahat ay babae. Pero kaming pamilya Zhao, sigurado akong magiging mangunguna sa 4 na pamilya. Wow! Ang ganda ng sasakyan! Ang sasakyang ito, parang kilala ko. Lin Xiong, ang sasakyan mo at ang sasakyang yon ay magkapareho. Lin Xiao? Xiao Yu? Ang bilis mo namang dumating. Tignan mo na nga. Mas mabilis pang mag-taxi kaysa mag-drive dito. Lin Xiong, di ba't ito ang sasakyan mo? Hindi ba't sinabi mo gusto lang ni Kuya na mag-drive sa sasakyan ko? Kaya pinahiram ko na lang ang sasakyan. Talaga naman si Len Yu sobrang generous. Milyon-milyong halaga ng luxury car. By the way, Kuya, ipapakilala ko siya sa'yo. Siya si Lu Shu'er. Narinig ko na kaklase mo siya. Kilala mo ba siya? Kilala. Oo naman, kilala ko siya. At hindi lang yan, pati siya yung napakilala sa'yo sa kanya. Ikaw pala ay si Zhao Jia. Zhao Feiyu? Alam ko nakilala mo ako. Xiaoga, ako ang matalik na kaibigan ni Lin Yu. Sana ay maganda din ang maging samahan natin. Huwag kang magalala. Sigurado kong tutulungan kita, pati na sa mga susunod pa. Kayo pala ni Lin Yu may gawa ng paratang sa akin at sa ate ko na nag-fake kami ng academic records. Kaya kami nagkagulo at nawala ng respeto. Talaga namang tulad ng mga sinasabi. Magkapareho mga tao. Kuya, okay ka lang ba sa second-hand car ko? Mabilis ba? Ay hindi. Mas mabilis pa yata mag-taxi. Bukas, ibebenta ko na lang siya. Sabay na lang tayo mag-taxi. Len Xiao, si Len Yu ang nabigyan ng gift para sa'yo. At gano'n na lang, ibebenta mo na. Hindi mo ba nakikita ang halaga ng gift na ito, Xiaoga? Kung kailangan mo ng pera, pwede kang manghiram sa akin. Kailangan ko lang ng konting interest. Oo nga kuya, yung sasakyan na yan, regalo pa yan ng mga magulang ko. Tapos ikaw, ibebenta mo lang agad? Hindi yata tama yan. Ito, ang kotse ay parang tao lang. Kapag sira na, kailangan ng palitan. Kung hindi, ikaw mapapalagay sa alanganin. Pero kung mahilig ka naman mag-collect ng basura, edi wag mo na lang pansinin. Sinong tinatawag mong basura? Hindi ikaw ang tinutukoy ko ha. Ang tinutukoy ko, lahat ng nakatayo dito, sila lahat ay basura. Ay nako, pwede bang magmaniho ka ng mabilis? Baka si Len Xiao na sa school na. Miss, tumatakbo na akong mabilis ha. Pag pinabilis ko pa, baka maglipad na tayo. Dali ko na kasi napapaantala. Kung hindi, nasa school na ako ngayon. Talagang nakakalimutan ang pagkakaibigan. Kung hindi lang kita sinamahan para pumunta at makita ang nililigawan mo. Anong klaseng relasyon meron kayo? Hindi kami close. Kayo, anong relasyon nyo? Kami ay... Ay hindi, nangako ako kay Master na hindi ko ipapapakalat ang kanyang identity at ang relasyon namin. Ako, hindi ko muna pwedeng sabihin sa'yo ang relasyon namin. Pero, balang araw, makikita mo ang pagbabago sa katawan ko at doon mo malalaman. One month ikaw. Buntis ka ba? Kailan nangyari yan? Alam ba ng papa mo? Hindi mo ba alam kung ano? Ano nangyayari sa isip mo? Ang nasa isip ko, hindi importante. Ang importante, ikaw. Hindi. Kagabi lang kami una nagkita. Paano kung makakaroon ng anak? Hindi. Kami pala yung magpinsan. Sige. Naintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Huwag mong gawing problema. Ikaw? Kaya pala, hindi mo kayo amini ang relasyon ninyo. So, pupunta tayo sa school o sa ospital? Sa school na lang. Sige. Hindi ko akalain, kaya pala hindi nila inaamin. Yan. Buntis na pala siya. Mukhang magpapakasal na sila dahil sa bata. Siya, matapang ka pala talaga. Kuya, mga kaibigan ko sila. Hindi mo dapat sila kinakausap ng gano'n na lang. Hindi mo yata naiintindihan ang mga sinasabi ko. Ang tinutukoy ko ay kayong lahat. Kasama ka na. Lin Yu,
Wala ka ng mga magulang at mga kapatid, kaya ano pa tong pagpapanggap mo? Sinong nagpapalakas ng loob mo? Kuya, anong ibig mong sabihin? Nirirespeto kita. Lagi ko naman silang nirirespeto. Nirirespeto mo ako. Pero gusto mo akong isisi sa pagnakaw ng damit ng ate ko? Nirirespeto mo ako, pero gusto mo akong itumba kasama si Baifeng para patayin ako? Hindi akong gumawa nun! Siya ang may planong gumawa laban sa'yo! Nalaglag na ang sikreto. Alam kong kasama ka ni Baifeng. Hindi kita ipinakulong noon. Dahil gusto kong patunayan yung peking kidnapping ni Baifeng. Alam ko ang lahat ng ginawa mo noon. Wala ka pa rin bang itinatago? Ngayon, gusto mo pa bang magpanggap?